tahimik lang po talaga itong presidente po natin, mga sangkay. Pero yung achievements ay talagang ang dami. Mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang isa pong proyekto ng pamahalaan na nag-viral sa social media dahil po sa tindi na ito, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan. Anyway, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood dito sa Bengador. This is me, Sangkay Janjan. So, eto nga po, mga sangkay, ang balita. Nako. Sabi dito, mga sangkay, 75 mahihirap na pamilya sa Occidental Mindoro ang nagkaroon ng disente at bagong tirahan matapos maging unang mga benepisyaryo ng kaunahang horizontal housing units sa ilalim ng pambansang o expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito, akala natin dito lang sa Metro Manila yung pabahay ni PBBM. Hindi lamang po. Pati po sa mga probinsya, mga sangkay, nagkalat po ito. Ayan, tignan po ninyo. Tingnan nyo yung mga pabahay ng ating presidente sa mga probinsya. Oh. Naalala nyo, mga sangkay, yung pabahay ng Yolanda, di ba? Natapos na po yung term ni Noynoy Aquino, hindi pa din po tapos. Natapos na lamang po yung term ni former President Duterte, hindi pa din po tapos. Sinong tumapos? Si BBM. In-expand pa po niya yun, mga sangkay. Samantalang ito, ngayon pinagawa, ngayon din po natapos, mga sangkay, di ba? Dapat ganito lahat ng mga politicians, ganito po ang trabaho. Ayan po, tingnan po ninyo. Ayan, ang mga official po doon, mga sangkay. Tuwang-tuwa po sila sa proyektong ito, pambihira. Tingnan nyo nga naman yan, mga sangkay. O, diba? Naka-uniform lahat ng mga kabahayan dito. At talaga nga namang makakatulong ito sa mga Pilipino. Dapat ganito yung mga proyekto, no? Kasi, halimbawa, sa Metro Manila, dami pong squatter, tapos bay pambihira, mga sangkay. Sa bagay, ang problema din po sa Metro Manila, kapag mayroon pong relocation na binibigay sa kanila, ayaw po lumipat. Diba ayaw nila lumipat kasi isipin nila, ano gagawin namin doon? Nakasanayan na namin dito. Kahit po may opportunity, ayaw nila lumipat. Pero sana, kapag may mga ganitong opportunity, okay yan, lipat kayo kasi kaysa nandun kayo sa mga bahay na talagang alam nyo na ang sitwasyon nyo doon, pangit, punong-puno ng ipis, may mga ano pa yan ipis at saka yung mga, ano pa tawag dito, tumatakbo lagi na insekto, mga sangkay. So, hindi po pwedeng ganun lang lagi yung buhay, no? Kailangan po natin na, kumbaga, makaangat-angat. At ito, tumutulong po yung government na maibsan ng kahirapan ng mga Pilipino. Dito nga, mga sangkay, ang dami pong nagulat dito sa project ni PBBM. Tingnan nyo naman po yung loob niyan, mga sangkay. Yan po yung disenyo ng loob ng tahanan na ito. Di ba? Napakaganda, mga sangkay. Ito, lagayan po ng TV. O, di ba? Ang ayos-ayos po ng design ng pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang loft style po siya, no? O. Ngayon, ang daming tuwang-tuwa po niyan. Kaya nga po yung, tingnan po ninyo yung reaction dito. Umabot ng 10,000. Tapos yung mga nag-share na ito is 1,000 mahigit na po. Tapos may 2,000 mahigit na comment. Ito may nag-comment. I'm a DDS, pero kung totoo to, congrats sa nagkaroon ng bagong bahay. O, diba? Diba, mga sangkay? DDS siya, pero tingnan nyo naman yung kanyang reaction. Maayos. Yung ibang mga DDS dyan, mababadtrip pa kapag may accomplishment ang pamahalaan. Di po ba? Sabi naman isa na nag-comment, tahimik sa social media pero may result. So, di ba? May resulta. Tahimik lang ang Pangulo. Pero nakikita po natin yung mga ginagawa niya, nakakatulong po talaga sa taong bayan. Yan ang Pangulo, tunay na makatao. Isa nga po sa ginagawa ngayon ni PBBM, yung sa mga magsasaka. Ang laki po ng tulong ni PBBM kasi nga po yung mga magsasaka ngayon, yung mga lupa nila, pinamigay po yun ng libre kasi matagal na pong panahon yon na binabayaran po nila kasi wala pong policy, mga sangkay, na
kumbaga magpapahintulot na ibigay na lamang po sa mga magsasaka yung mga kalupaan. Yan po yung mga lupa na inaward sa kanila ng gobyerno natin noon pa, pero babayaran po nila ng dahan-dahan. Ngayon mga sanggay, ang ginawa ni PBBM, pinamigay po yung lupa. Binigyan po ng mga titles mga sanggay. So, nakakatuwa kasi yung gobyerno po natin gumagawa ng ganong klaseng tulong sa mga mahihirap na talagang makakapagbigay ng ginhawa sa mga kababayan po natin. O, ayan na. Sabi niya, wala pa din bang nagagawa ang administrasyon ng ating mahal na PBBM? Sabi naman ng isa dito, Duterte legacy yan, mga DDS, pasok at angkinin. Oo nga, no? Kasi, madalas mga sanggay, kapag may accomplishment si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga DDS po, talagang active po sila eh. Talagay pa po nila dyan. Duterte legacy. Pinagpatuloy lang daw po ni BBM, which is, anak lang to ko. Ang tagal na po ni PRRD na wala. Nasa dahig po siya. Anong date na ngayon, mga sanggay? 2022 po nagtapos ang kanyang termino. At ngayon, ano nang taon ngayon, diba? 2026 na po. Ang layo na po ng narating ng panahon. Kesa mangupahan, mas okay na yan. Kahit magbabayad, okay lang. Sure naman na mas mura yan. Okay. Okay, paalala lang po, mga sangkay. May mga pabahay po tayo na libreng pinabibigay ng ating pamahalaan. Pero may mga bahay din po na meron pong ina-award po sa mga kababayan po natin, pero magbabayad sila, pero kakaunting pong halaga. Maliit lamang po na halaga. Yun po yung program ngayon ni PBBM na 4PH program. Okay? Hindi po tulad ng, halimbawa, pupunta ka sa mga bilyar o di kaya sino pa yung may mga binibenta ng mga kabahayan, kondo, sobrang mahal, di ba? Magbabayad kayo ng halimbawa 20,000 per month. May down payment pa na 300,000, ganyan mga sangkay, 500,000. Sobrang sakit sa bulsa, sakit sa ulo niyan. Eh dito, mga sangkay, magbayad kayo, magkano? Ilang libo lang ang babayaran nyo. Di ba? Murang-mura lang. Kaya sabi nga po nila PBBM, itong 4PH program, para daw po talaga ito sa mga mahihirap. Tulong ng gobyerno. Ibebenta rin ng gobyerno sa mga mahihirap imbis na ibigay. Ito mga sangkay, yung mga talangkay yung utak eh. Gusto libre. Sige ka, pumunta ka kay La Villar kung malibre ka. Ito